May nagsabi na ba sa'yo na masyado ka raw mag-isip? Na sobra kang sensitibo? O di kaya lahat na lang daw ginagawa mong malaking issue? Kung oo, pakinggan mo to. Paulit-ulit nating naririnig yan, di ba? Para bang kasalanan na mapansin ang mga maliliit na bagay. Pero ang totoo, ang hindi nila naiintindihan, hindi ka naman talaga nag-o-overthink. Nagkataon lang na may kakayahan kang makita at maramdaman ang mga bagay na pinipili nilang balewalain. Napapansin mo yung biglang pagbabago ng tono sa boses niya. Alam mo kapag yung simpleng okay lang ay may kasamang bigat at lungkot sa likod nito. Nakikita mo yung mga ngiting pilit, yung mga matang hindi nagsisinungaling kahit anong sabihin ng bibig. At naririnig mo sa gitna ng katahimikan yung mga salitang hindi kayang bigkasin. Hindi ba't ganoon ka? At sa totoo lang, hindi mo naman talaga ginusto na maging ganito. Hindi mo pinili na suriin ang bawat kilos, ang bawat salita. Ang totoo niyan, napagod ka lang. Napagod ka sa paulit-ulit na pagkabigo, sa mga pangakong napako at sa mga pagkakataong nasaktan ka dahil nagtiwala ka ng buo. Ang pagiging mapanuri mo ngayon, yan ang naging depensa mo. Natuto kang basahin ang mga pahiwatig na unawain ang mga senyales para hindi ka na muling masaktan sa parehong paraan. Ang pagiging malalim mong mag-isip ay hindi kahinaan. Tandaan mo yan. Isa kang taong may malalim na pakiramdam, isang taong marunong umunawa, at isang taong kayang magbasa ng kwento kahit walang mga salita. Sa isang mundong puno ng pagkukunwari at sanay sa pagpapanggap, ang pagiging katulad mo ay isang pambihirang katotohanan. Kaya sa susunod na maramdaman mo na naman yung bigat na parang ikaw lang ang nakakaramdam, huwag mo itong ikahiya. Huwag mong isipin na may mali sa'yo. Dahil madalas, yung bagay na tinatawag nilang overthinking, yun mismo ang nagiging kalasag mo. Yun ang nagliligtas sa'yo mula sa mga maling tao, sa mga sitwasyong hindi para sa'yo, at sa pagbibigay ng tiwala sa hindi karapat-dapat. Hindi ito overthinking. Ito ay ang kakayahang mapansin ang mga bagay na binabalewala ng iba. Ito ay intuwisyon. Ito ay pag-aalaga sa sarili. Kung nakaka-relate ka sa usapang ito, i-comment mo naman sa ibaba kung anong karanasan mo. Gusto kong marinig ang kwento mo. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pag-uusap. Salamat sa panonood.